Yaw, for today's video mga kakirig, ay meron tayong a-assemble na control panel. At ito yung mga materyales na aking gagamitin. Panel enclosure na may sukat na 450 mm ang height, 350 mm width, at 200 mm ang depth. At ito naman ang iba. Magnetic contactors at thermal overload relay, 3-position selector switch, stop push button, start push button, mga pilot lights at maraming pang iba. Kaya sisimulan ko na ng i-unbox. Namuna natin itong panel enclosure ng malayautan. Kuna ito para sa mga butas ng pilot lights at sa mga switches. At ito pala itsura sa loob ng panel na ito. Susubukan ko ng simulan na mag-layout para sa distansya ng mga switch at pilot lights. Bali, ang ginawa ko dyan ay kinuha ko yung sentro at hinati ko para makuha ko yung distansya ng bawat device. Ang distancing ko ay 3 inches from bottom tapos tig 2.5 inches na kada butas patungo sa itaas. At ang susunod kong ginawa ay binutsan, kumuna ng maliit na butas yung mga may marka para sa mga butas. Maliit muna na butas para silbing guide sa hole saw natin para medyo align. Naman ang resulta pagkabuatas. Ginamitan ko pala muna ng self-drilling screw bilang guide na butas sa hole saw. Pagkatapos ay ang hole saw na 25 mena ang ginamit ko para magkaroon na ng butas at magkasya, yung mga switch at pilot light. Pagkatapos ay nilagay ko na ang mga switches at pilot lights sa mga butas. And iyan na ang naging resulta. Kung napansin ninyo na medyo tabingi, ay hayaan nyo na. Ha 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 ha. Next ko namang ginawa ay i-mount ang mga devices sa loob ng panel. Ngunit di ko na nabidyuhan kasi na low-bat ang cellphone ko. Kaya diretso na lang. Sharon! Ha ha ha. Ginamitan ko muna ng blower para makuha yung pinong mga metal na galing sa pagbutas sa hole saw. At pagkatapos niyan ay sinimulan ko ng wiring para sa control circuit. Ang style ko pala kapag nagwa-wiring na ako, ay inuuna ko ang control circuit, L2 or neutral. Bago ang L1 kasi sa line 2, o neutral wala masyadong interlocking. Nasa line 1 ko kasi nilalagay ang mga interlocking ng mga relay. Kapag kayo na po bahala ano diskarte nyo po. Pagkatapos ng control circuit ay dyan ko na po isusunod ang pag-wiring ng power circuit. Pagkatapos po mawiringan lahat ay aayos ko na po yung wires at cable ducts ay isasara para medyo luminis ang itsura sa loob. At gagamitan ko uli ng blower para makuha yung mga maliliit na alikabok at metal. Pagkatapos ko nang ma-fix ang loob ay dyan ko na iti-testing ang system kung okay ba ang ginawa kong wirings. So far so good. Okay naman po ang wiring ng panels. Wala akong nakalimutan na connections, ha ha ha. Ang sequence or operation po pala neto ay manual alternate ng dalawang pump na 2 HP. O, standby lang ang isang pump, hindi magsasabay ng andar. Kung aling pump ang ituturo ng selector switch, ay yun lang din ang gagana. Ma-auto or manual, hehehe. Yan po ay kagustuhan ng client ko. At pagkatapos ng testing ay kinuntak ko na si client para pwede na ma-pick up ang unit. Ang kontrata namin ay assembly lang at pick up ng unit. Siya na bahala sa pag-install, plug and play na lang si client neto. At may ginawa na rin akong video kung paano pagaganahin ang controller na ito. At kung sakaling may katanungan siya sa controller, ay pwede rin naman niya ako tawagan anytime. At hanggang dito na lang aking video. Hanggang sa muli, paalam!